Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, Chis Escudero bumanat kay BP Sara, Saw-Sawero. Nako. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito nga mga kababayan, bago po natin na simulan pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito, may i-share lang po akong isang video mga kababayan na kung saan gaya nga ng nasa thumbnail natin, no? Lutang ka talaga. Ito mga kabayan, mula po sa title na yan, mula po sa words na yan, ito talagang really describe the video mga karibin natin. Ito po, si President Bongbong Marcos Jr. Tinatanong po siya about kung sino ang kanyang Solgen. Ito po ang kanyang sagot mga kababayan. Pakinggan po natin. Sorry? Solicitor General. Sa? Solgen. OSG. Which one? Solicitor General, sir. Social welfare. Huh? Soldier. So yan mga kababayan, ano po ang nasasabi nyo dyan yan nga, gaya ng pungan ng caption dito sa video ito, gigil na si BBM, Nemo, baby, loading to the highest level. Loading daw mga kababayan to the highest level. Ano ang masasabi nyo dyan? Baka naman, yan, ano pong inyong opinion about dyan? Kasi hindi naman binabalita yan ng mainstream media, di ba? Mga social media lang, mga social media lang ang nagbabalita ng ganyan, no? Nagpapakita, kung hindi man nagbabalita, nagpapakita ng mga ganitong klaseng eksena wherein ipinapakita po yung pagka-loading ng ating President Bongbong Marcos Jr. Ano po ang inyong masasabi Solgen lang yung ito lang, pero napakarami ng iba yung sinagot, di ba? Ito mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito po. Natin namamalayan, 21 years na pala yan sa national government, si Chis Escudero, no? 21 years sa national mula congressman. Natin namamalayan, 21 years na pala yan sa national government, si Chis Escudero, no? 21 years sa national mula congressman, matagal siyang senador. Sa'yo, Chis, ano ba ang masasabi na batas mo na pwedeng maipagmalaki? Di ba? Saw-saw ka lang eh. Maganda ka lang magsalita. Nagbigay kayo ng pondo tapos bumaha. Alam nyo, pahiya kayo lahat eh. Hindi nyo to pwede, no? Hindi nyo po pwede na ikatwiran na si Duterte walang plano. Una, alam po ninyo, si Chis Escudero naging Senate President. Waiter lang yan eh. O baliktad. Nung naging Senate President, naging waiter. Wala tayong walang kaabog-abog, walang hindi natin namamalayan. 21 years na pala yan sa national government, si Chis Escudero, no? 21 years sa national mula. So yan mga kababayan, paulit-ulit po tayo dito kay Senator Chis Escudero, no? Kasi nanggigigil po tayo dito sa kanyang gustong ipasang batas or di ba? Babawasan daw yung or hindi babawasan, yan bumabawi siya Hindi babawasan yung mga holidays. Instead, lilimitahan lang nila
Laban bawi itong si Senator Chis Escudero. Bakit? Hindi kinagat. Ha? Hindi approve sa taong bayan yung sinasabi mo pagbabawas ng holiday. Kasi naman, okay lang naman magbawas ng holiday, pero wag po ganito sana yung magiging rason ninyo na burden yan sa mga employer, di ba? Kaya magagalit talaga ang masang Pilipino dyan sa inyo. Ha? Sino bang bumoto sa inyo? Yung mga negosyante ba? Ha? Yung mga kampanyera ninyo? Ha? Ang bumoto sa inyo, hindi ba ang taong bayan, ang masang Pilipino? We're in. Ha? Most of the Filipinos dyan po nagtatrabaho sa mga private company. Kasi konti lang naman po ang nakakapasok sa government bilang government employee. Kasi kung hindi ka nakadikit sa mga local government, 'di ba? Na mga official, ikaw po ay walang puwang ka. Wala kang makukuhang posisyon o trabaho diyan sa ating gobyerno, 'di ba? Yan naman talaga ang kalakaran Palakasan nga ang tawag diyan, 'di ba? Palakasan system. Kung wala kang kapit at wala kang koneksyon sa gobyerno, wala ka pong pag-asang makapagtrabaho diyan, no? Kaya saan napupunta? Dito po sa mga private companies, wherein yun po ang gustong i-point out ni Senator Chis Escudero na hindi sana maging burden itong napakaraming holidays, no? Ng ating bansa, para hindi daw magbayad ng double pay. Nako. Congressman, matagal siyang senador. Ang dami niya sinasabi, mabubulaklak ang pananalita. 23 years. 23 years na raw mula congressman hanggang senador. Mas matagal siya naging senador. Isa lang po ang tanong ng taong bayan. Mayroon po ba kayong natatandaan? At least, meron tayong mga kilala na linalo, di ba? Alam natin yan. Yung bawal palayasin yung mga squatter. Yung kay Joey Lina. Di ba yung mga ganun? Yung pag sinabi ng mga local government kay Nene Pimentel. Di ba? Meron mga remarkable na mga batas. Ikaw, naging Senate President kay JPE, yung IPIRA. Basta yung tungkol sa kuryente. Tapos yung dito kay yung IBAT. Correcto. Sa'yo, Chis, ano ba ang masasabi na batas mo na pwedeng maipagmalaki? Di ba? Saw-saw ka lang Maganda ka lang magsalita Ang lakas niya, no? Alam po ninyo, may kahulugan yun Akala natin nung una, dahil nga mahilig lang uminom ang ating First Lady, ang akala natin nung una, hindi lang sinasadya, no? Yung pagkuha ng kanyang champagne. Sa akin nung una, hindi ko minamasama Parang, nagkamali lang siguro yan, Marami po sa atin naniniwala na napagkamalang waiter lang. Di ba? Kasi, parehas ng uniforme. Anyways, ngayon, alam na po natin. Alam na po natin, yung kay Lisa, buti pa si Risa Ontiveros, yung mga sogi-sogi na yan, di ba? May nagmamarka Sa'yo ba, may nagmarka ba sa yung Yung mga sinasabi mo ngayon na mayroong na yung tungkol sa baha-baha. Kasama ka sa lagi nagpopondo. Alam niyo mga kabayan kung ano po yung mumamarka, no? Yung remarkable para dito kay Senator Chis Escudero. Yung kanya pong pagsasalita, di ba? Na para talagang tumutula, At para bagang ikaw ay nililigawan, no? Mga kababayan, ng kanyang mga salita. Para makuha ang inyong matamis na oo pagdating po ng botohan sa ating mga bayan. Nako. Senator Chis Escudero, mukhang hindi na po gusto. Hindi na po patok ang inyong mga balagtasang pagsasalita, no? Dito sa ating mga kababayan. Kaya wag mo na po kaming utuin at magbago ka na.
wag po kami. Ha? Anong masasabi niyo mga kababayan? Sige nga, magbigay nga kayo ng pag sinabing Senator Chis Escudero, eto po yung natatandaan namin sa kanya, di ba? Yung pagsasalita niya, yan naman talaga yung ano niya ha? Parang signature. Yung pagsasalita niya na parang tumutula. Ha? Na animoy bumibigkas ng mga mabubulaklak na mga wika. Nako. Mga kababayan, Doon yan. Hindi ka nawawala eh. Alam mo ba na hindi ka nawawala sa pagiging senador? Lagi kang panalo. Sino man ang nasa posisyon, panalo ka ng panalo. Lagi ka, kasama ka dyan sa mga nagpopondo dyan. Kaya ka ba nasasaktan? Katulad ng sinasabi ni BP Sara? Kaya ka ba nag-react dahil nagbigay kayo ng pondo tapos bumaha? Alam nyo, pahiya kayo lahat eh. Hindi nyo to pwede, no? Hindi nyo po pwede na ikatwiran na si Duterte walang plano. Una, kay Duterte wala namang bahang ganyan. Na hindi naman po super typhoon. Dito sa kamay nila, at least. Kasi nakita natin nagtatrabaho. Nalilinis, may dredging, naglilinis. Yung mga basura, ano na yung bandang huli? Una, sinabi ni BBM, di ba? Unang-una, nasira kasi yung flood control project eh. 5,500, nasira na sa baybay. Bilangga ng bundol barko. ng barko. 5,500 din yung nakabundol. Hindi ka panipaniwala, di ba? Mas katanggap-tanggap pa ng bandang huli, yung napag-alaman nila na basura. O mas kapanipaniwala yun eh. Kasi isang araw lang, hupa na eh. Di ba? Ibig sabihin, sinisisi nyo na naman pilit si Pangulong Duterte. Wala na pong kinalaman dyan. Nagampanan po ni Pangulong Duterte yung kanyang gustong gampanan. Okay, balikan natin. So yan nga po mga kababayan, kasi po itong si Senator Chis Escudero ay parang sinisisi si dating President Duterte dahil 6 years daw na naglingkod sa bayan, wala man lang flood control project. Yan mga kababayan, no? Sinisisi niya pa. Kayo ang binaha. Sisisi niyo kay, di ba? Kay PRRD, kayo ang binaha ng ganito. At saka okay lang naman sana bahain kayo eh. Di ba? Okay lang naman sana na may baha. Ang kaso lang, no? Kasi normal lang naman talagang baha. Digaya ni Senator Bong Revilla. Baha talaga yung gusto niyang tanggalin eh, 'di ba? Hindi yung paghupa, hindi daw yung pagkokontrol, kundi yung baha mismo. Ha? Gusto niyang tanggalin mga kababayan, nako po. Balikan po natin yung okay lang sana bahain, no? Yung isang lugar. Okay lang naman niya kasi normal lang naman ang baha sa Pilipinas. Ano ba kayo? Puno-puno tayo kaya ganyan bumabaha talaga. Pero ito lang ang hindi tanggap ng taong bayan. Kasi may sinabi kasi kayo na nag-trigger po dyan sa baha. Yung 5,500 flood control project. Diyan po yung hinahanap ng taong bayan. No? Hindi po yung pag talagang baha, walain talaga yung baha. No? Hindi po yan ang ikinaiinis or ano bang term dapat. Sige nga mga kababayan, magbigay kayo ng akmang term sa nararamdaman ng mga Pilipino dito sa nangyaring ito. Di ba? Hindi naman yun talaga yung pinanggagalingan, kumbaga ng sama ng loob ng Pilipino. Dahil may sinabi po kayo sa zona ninyo. Before po bumaha, may sinabi kayo. 5,500 flood control projects. Kaya yan. Kampante po yung mga tao na, wow, hindi tayo babae, napakarami yan. Diba? 5,500. Kaya, kampante po yung taong bayan na hindi po sila babahain. Pero bakit ganon? Diba? Binaha nga. Anong nangyari? Na-fact check kayo. Na nagsisinungaling nga kayo talaga. Irenason nyo pa. Nung una, binangga ng barko. Dahil hindi tinanggap ng taong bayan. Kasi biruin mo, 5,500 flood control projects, di ba?
Hindi tinanggap ng taong bayan na isang barko lang ang magdadala para bahain lahat ng mga proyektong yan. Masira ang mga proyektong yan. Baka isa lang yung binangga, marami pang iba pero hindi gumana. Diba? Nagpalusot ulit kayo dahil sa mga tao na yung sinisi nyo sa uli eh. Diba? Yung taong bayan na yung sinisi nyo dahil sa basura. Wherein okay, acceptable kasi ganoon naman talaga mga Pilipino eh, di ba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon patungkol sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.